Pinag-aaralan ng Department of Migrant Workers ang muling pagpapadala ng mga bagong overseas Filipino workers sa Israel. Pinuri naman ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flus ang dedikasyon at suporta ng mga Pilipino sa Israel sa gitna ng hindi pa natatapos na giyera nila ng grupong Hamas. May unang balita si JP Sorian. Sa pagdiriwang ng National Day ng bansang Israel, pinuri at pinasalamatan ni Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flus ang dedikasyon, pagiging tapat at malasakit ng mga overseas Filipino workers sa Israel. Kabilang ang kabayanihan ng 4 na Pilipinong caregivers na pinatay ng Hamas nang atakihin nila ang Southern Israel Oktubre noong nakaraang taon. I would like to commend the 28,000 OFWs in Israel who stayed with the Israeli employers through thick and thin. Maraming salamat po sa inyong pagmanahal at suporta. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang giyera ng Israel at Hamas sa Gaza, kung saan libo-libo na ang namatay sa Gaza. Ang gobyerno ng Pilipinas pinupuri ang sama-samang pagsisikap ng mga member states ng United Nations Security Council para sa pagbuo ng resolusyon para tugunan ang agarang pangangailangan sa Gaza. Ayon sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, ang resolusyon ay muling pagtitibay ng pangako ng international community para panindigan ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Muling nananawagan ang gobyerno ng Pilipinas ng agarang ceasefire sa giyera sa Gaza, ligtas na pagpapalaya sa lahat ng mga bihag ng Hamas at ang pagpapapasok ng humanitarian aid para sa mga nakatira sa Gaza. Nananatili rin daw na committed ang Pilipinas para suportahan ang mga pagsusumikap para makamit ang mapayapang resolusyon para matigil na ang gulo sa Gaza. Aabot sa 30,000 na Pilipino ang nagtatrabaho sa Israel. Karamihan ay mga caregiver o hotel worker. Dahil sa giyera, inilagay sa Alert Level 2 ang status ng Israel. Ibig sabihin, hindi mo na papayagang makapagtrabaho ang mga bago o first time na manggagawa sa Israel. Ang pinapayagan lang ang mga may kasalukuyan ng trabaho roon. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Katda, pinag-aaralan na nila ang pagpapadala ng team sa Israel para ma-assess ang sitwasyon doon at makapagrekomenda kung papayagan na ulit ang deployment ng bagong OFW doon. Ayon sa gobyerno ng Israel, nangangailangan pa sila ng OFWs. Itutuloy rin daw nila ang agriculture training programs para sa mga Pilipino. Handa rin daw ang Israel at Pilipinas na magtulungan sa iba pang aspeto ng kooperasyon gaya sa trade at investment, pati na rin sa mga dekalibreng uri ng mga gamit pang depensa ng Pilipinas. Israel remains a reliable provider of high-quality defense and security platforms and technologies that contribute to the peace and security of the Philippines. We are committed to working with both the public and private sectors on innovation based on the Israeli model. Today, our collaboration flourishes in various fields, including agriculture, trade and investment, science and technology, defense cooperation, and cultural exchanges. And looking forward, we are optimistic about the continued growth and deepening of our bilateral relations.